si Pastor Isaiah, mga kapatid, ikwento ko lang na mabilis para po sa mga first timers. Ano? Kwento ko lang na mabilis sa inyo ng mga minamahal. Alright, para po alam nyo to, no? Kasi ipapakita ko na po yung update. Ayan, para po sa mga alam na to, nasubaybayan na po ito, no? Tignan nyo to, ha? 3 million ang nagastos sa ospital, 2 years bedridden. May nangyari po ba sa sangkatutak na gamutan, na operasyon na ginawa sa kanya? May nangyari po ba? Ay mga kapatid, ni upo ay hindi po nagawa sa kanya sa loob ng 2 taon. At yung story po na yan, sabi ko nga po sa inyo, sa pagtuturo lang natin ng health and wellness, wala pa pong 2 weeks naglalakad na yan. At ipapakita ko po sa inyo ngayon yung update, kaya ako excited. Ano? Ay nako, sabi ko sa inyo, magtatalon po tayo sa maraming slides mga kapatid just to shorten the presentation. Again, for the first timers, kami po mga kapatid, hindi lang po kami nagkukwento rito, no? Tungkol sa gagaling ka, sa makakaligtas ka, or sa anumang mga bagay na yung parang hinuhulaan namin, mga kapatid. Ayan po yung backup namin. At this point in time, ayoko na lang sabihing libo kasi baka hindi pa kayo maniwala. Ang kaya ko na lang sabihin sa inyo, yung documented, ay naku po, hundreds and hundreds na po ng mga testimony na kagaya niyan. Para po sa mga first-timers, marami na po kaming naligtas na puputulan ng paa, idadialysis, nagdadialysis, nagpa-chemotherapy, stage 4, stage 1, kahit ano, hanggang stage 5, yung mga hindi daw gagaling na mga sakit, lupus, psoriasis. Mga kapatid, ang gusto kong ipaunawa sa inyo, ang Diyos ay talagang nagpapagaling hanggang ngayon. Yun po ang sana naintindihan nyo rito. Alright, so ang ating pag-uusapan mga kapatid, mga totoong tao ito, powerful testimonies at saka yung mga heroes, ito po yung mga tao na nag-share. Kaya nga po sabi ko nga po sa inyo, talagang makatulong tayo sa paraan na yon. Now, marami pa po tayong patotoo rito. Like for example ito, yung kay Pastoral Leonila. At ang nakakatuwa, alam nyo ito. Usually, di ba, pagka ang gamutan sa hospital, napakamamahal, tama po ba? Napakamamahal po ng paraan ng gamutan sa ospital. Ayan po si Pastoral Leonila. I think nandito pa nga po si Pastoral Leonila na talagang sinabi ng doktor hindi na siya gagaling eh. Ito po ay bumubuga ng dugo. Okay, mga kapatid. Talaga pong talagang hirap na hirap si Pastoral Leonila at ang nakakalungkot yung doktor ay wala man lamang pong gahibla ng pag-asa na ibinigay. Ang sabi pa sa kanya ng doktor, hindi na siya gagaling, pero pinainom pa rin siya ng sangkatutak na gamot na naging cause para hindi siya makatulog. Ay, pero mga kapatid, napakaganda po ng patotoo. Mamaya po, tignan ko lang kung si Pastoral Leonila nandun. Pagsalitain po natin para sa kapurihan ng Panginoon. Alright, now moving forward, mga kapatid, ayan, at marami pa po tayo. Ito po yung common na mga problema ng mga tao. Alam nyo ba, ang number 27 cause ng death ng mga Pilipino ay suicide. Alam nyo po ba yon? Grabe po ang mental disorder ngayon sa mga kabataan. Hindi po ang nagsusuicide, matatanda mga bata. Ito, literal na bata, 8 years old, 9 years old, 13 years old, 15 years old, 18 years old. Yun po yung nagsusuicide ngayon. Alam nyo po ba ngayon? Alam nyo po ba na ganun ngayon na nangyayari? Kaya nga po mga kapatid, mahalaga po itong ating pinag-uusapan. Now, eto na po, napakita ko lang yung update para po ma-excite kayo, yung ating sinara na si Pastor Isaiah. Mga kapatid, okay, 2 years bedridden, 3 million ang nagastos sa ospital, ni biling, ni upo, hindi po nagawa sa ospital yan. Pero eto na po siya ngayon, mga kapatid. Pakita ko lang sa inyo. So, ayan yung kanyang condition before. 2023, makita nyo, halos naka-life support na lang po si Pastor Isaiah. Pero tignan nyo to mga kapatid Ayan po yung time na makikita nyo po Ayan diba? That is, ala pang 2 weeks to mga kapatid, Ayan pero ito na po yung pinakabago, mga kapatid. Mga minamahal. By the way, nandito po pala si Pastora Presi. Ayan, yung asawa ni Pastor Isaiah. Sige po, tingnan ko lang kung naka-ready sila. Pabatiin ko lang po. Yung patotoo kanina. Ayan. Ayan. Para makita nyo mga kapatid, hindi po tayo nag-iimbento rito. Pastora Presi, sige nga. Teka, check ko lang kung maano ko tong
Ayan. Baka nandito si Pastor Isaias. Ano? Ayan. Pastor Presi. Nandiyan ka po ba ngayon? At naku, para makita naman ng audience natin na itong ating pinag-uusapan dito, hindi po natin iniimbento yan. Okay? Andito po ako. Ayun! Pastor Isaias. Teka lang. Asa na nga ba yan? Okay, saglit lang po ha. Ayan. Alright. O mga minamahal. O ano? Ganun po, Woo! purihin ng Panginoon at buhay pinagaling. Grabe. Pastor Isaias, nako, I'm so happy po. Grabe. Thank you. Ayan, nako. Ako po'y excited na bumalik yan. Napaka ano po na man of God niya. Napaka dedicated na man of God. Kaya po ako'y masaya. Pastor Isaias, ang gusto ko, nagta-travel ka ha, 100 years old sa buong mundo. Umiikot ka. At yung patotoo mo, di ba? Ayan. Opo. Ayan. Salamat nako. Ako, I'm so happy. I'm so happy. I'm so really happy. Ayan. So, Pastor Isaias, sige. At tayo po na-update tayo. Pastor Presi, no? Salamat po sa buhay nyo. Panginoon, kompletuhin mo na. Ayan, si Pastor Presi po. Naku po. Tignan mo, Pastor Isaias, napakaswerte mo. Di ba? May angel ka. Ate Presi, bumati ka nga, Pastora. Magandang gabi po sa lahat. Magpapasalamat po ako sa Panginoon kasi patuloy na ginagamit ng Panginoon ang produkto ng Live Good para po lumakas si Pastor. Yun po ang pinaka ginagamit niya para patuloy siyang makalakad. Kasi talaga po noon, ibinabangon ko siya, inaalalay tumayo. Pero ngayon po, kusa na siyang nakakabangon, kusa siyang naglalakad. Nung pong yung mga picture po niya na hindi ko lang po kasi nakaka-upload ngayon. Nung po isang beses lang po siyang maglakad sa isang araw na iniikot niya yung aming compound. Pero ngayon po maga po tapos sa hapon lalakad na din po siya. Mag-isa na lang po siyang naglalakad, hindi ko na siya binabantayan. Tinitingnan ko lang po kasi dadalawa lang po kami dito sa bahay. Kaya habang gumagawa ako sa mga tungkulin ko dito, siya naman po naglalakad. Hindi na ako nag-aalala na baka siya madapa, kaya niya naman pong maglakad mag-isa. Tinitingnan-tingnan ko na lang po. So, purihin po ang Panginoon. Basta patuloy lang po namin ginagamit, patuloy po kaming gumagamit ng Live Good product. Purihin po ang Panginoon. Wow, grabe. Ay, nako, alam nyo guys. Kaya po ito'y 15 taon ko na pong ginagawa to bago pa si Live Good. 15 taon at hindi po ako nagsasawa hanggat may gumagaling. Hindi ako magsasawa, mga kapatid. Kahit anong mangyari, tuloy-tuloy po itong mission na to. Okay? Salamat, Pastora Presi. Ayan, Pastor Isaias. Nako, I'm really so happy. Ayan. At mga kapatid, tuturo natin yung process na ginawa ni Pastor Presi mamaya ha. Para po makita nyo na meron tayong gagawin. Meron po tayong responsibilidad na gagawin. Ano? At yun yung ituturo namin. Hindi po magic. Di ba ang pumapatay nga daw sa atin ay mismong kinakain natin. Pero mga kapatid, don't lose heart dahil ang magpapagaling din naman sa atin yung kinakain din naman natin. Alright? Ayan, sige. Iano ko lang po. Switch lang tayo ng slide dito. Yan. So, hold on. Switch lang tayo ng slide. Talagang nakakatuwa. I hope we're learning so far. Pero ako talagang sobrang blessed na blessed ako tonight. Sobrang blessed na blessed ako tonight. Dahil po sa patotoo, ni Pastor Isaias, talagang purihin ng Panginoon. Alright, so ang una mong gagawin mga kapatid, kumain ka ng isang basket ng gulay, ng prutas, ng berries, ng herbs. Siyam na mangkok. Sino po makakain nun? Ay wag niyo pong kainin yung basket, ha? Ay mahirap pong matunaw yung basket. Ang kakainin niyo yung prutas lang, ha? Lilinawin natin, ha? Baka sabihin niyo si Brother James, yung napakain kami ng basket. Ayan, sige, para hindi tayo masyadong seryoso. Right. So anong gagawin natin? So meron po akong papakita sa inyo mga kapatid at ito po ay walang iba kundi yung Super Reds. Ayan.
Dahil wala naman po tayong choice na eh. 'Di ba? Wala na tayong pagpipilian. Hindi ka naman nakakakain ng ay ito, alam nyo, maganda po yung barley grass ha. Alam ko po sikat 'yan. Pero tingnan nyo, pag bumili ka ng Super Reds ng Live Good, kasama na si barley grass. May pomegranate pa ay para po sa ano yung prostate cancer po yun ano, tsaka pampaganda po yun ng blood circulation. O may grape seed, may beetroot, yung beetroot po para sa cancer yan. Imaginein mo, sama-sama na yan. Guys, ang presyo po nito sa market is 4,500 ha, yung katapat niya. Pero pagka nagpa-member po kayo, abay napakamura lang yan. Kaya if I were you, yung mga na-invite po rito, punta po kayo doon sa mga members nyo ha, ay sa nag-invite sa inyo dito or yung coaches nyo. Ay nako, wag na po kayo mag-isip. Kasi wala tayong kinakain. Sabi ko nga sa inyo, isang dahilan kung bakit ang tao nagkakasakit at nang namamatay ng wala sa oras, kulang yung kinakain. Alright. So, ito naman, yung susunod, ano, para alkaline po yung katawan natin is yung barley grass. Meron na naman, no? Oat grass, chlorella, spirulina. Guys, pang-detox po yan. Di ba pinakita ko sa inyo yung PFAS kanina? Lahat ng hinahawakan natin, alam niyo yung polyester pala na damit, ano? Well, paki-confirm nga po ito kasi ito pala ay may formalin, ano? So, wala ka nang magagawa. Polluted na, toxic pa yung paligid mo. Now, ang nakaka-address po ng toxins na yon, makaka-neutralize ng mga toxins sa katawan natin is spirulina. O pero na andyan na, ay grabe po may wheatgrass pa. Familiar kayo dyan, right? O, kaya kailangan na po natin, supplementation na po is not an option anymore. Kailangan nyo na po mag-supplement. Now, saka ko na po i-discuss yung mga benefits ng, for example, sige, banggitin lang natin yung barley grass. Ito yung sikat na sikat eh, no? So, rich in amino acids, ano? Ayan, yung building blocks po ng katawan natin yan. So, kailangan natin yan, mga kapatid, ano, lagi meron tayo niyan. Kaya pala talagang sikat nga yung barley sa ibang company, no, meron yan. Pero imagine niyo yung barley na yan, kasama pa rito. Yung kasi isa lang eh. Guys, ayan, kasama na. At saka alam nyo, ito 2,000, I think 2,100 pesos lang to, no? Mahaba-habang inuman na po yan. Mag-invest po tayo sa health natin. Alright? Now, eto na. Mamaya, papakita ko, may importante ako papakita sa inyo dito, no? Bakit importante itong mga sinishare natin. So, kailangan po ay alkaline po yung katawan natin, ano? Yung blood environment natin. At ang nakakagawa lang po nun, super berries. Okay? Super berries, herbs, nitrates, ano? Ayan, yung mga pinakita ko po sa inyo, yung super red, super greens. Ayan, may papakita po ako sa inyo rito. This is a study from Dr. Marshall Vega, no? Kapag ang katawan mo pala, okay, kumakain ka ng super berries, yung dark green na gulay, okay, ang nangyayari, nag-increase ng nitric oxide mo. Mamaya, nagkwento ko bakit importante yon. At saka, ikaw ay may trace minerals, ano? At saka meron ka minerals, saka trace minerals. Ang kailangan pala, mga kapatid, kailangan maganda yung level ng alkalinity sa katawan natin. And the only way you can do that, hindi iinom ng alkaline water. Uminom ka ng mineralized water. That's one solution. Number two, super berries or yung super red, super greens. Yan ang mga solusyon dyan para maganda ang katawan natin, ang levels ng alkalinity. Bakit importante yon? So this is a research about alkalinity, no? So yung tao na to, dikit-dikit yung red blood cells niya, kitang-kita nyo rito, malapot ang dugo. Pag ang dugo mo hindi nagsisirculate at malapot, katulad niya, naku, nandyan na po lahat ng virus, dyan na magbi-build up, ang cancer, magkakaroon ng mutation, ano? At yung virus po, madali kayong madadapuan ng COVID, ano? Yung kung anumang virus ang ilalabas nila. At tingnan nyo, may cholesterol build-up, ang dugo pala na mahina ang circulation, madumi, para palang kanal yan na hindi nagsisirculate yung tubig. Now, ang ginamit po nito, hindi binigyan ng doktor ng gamot, mataas kasi yung lagnat niya, no? Hindi binigyan ng gamot. Ang binigay po dito ay super berries. Aba, nagulat yung doktor, 24 hours, luminis yung dugo, nabawasan na yung bakterya, pero umpisa pa lang naman yung cholesterol build-up, pati yun na-address. 24 hours. 24 hours. Remember, super berries ginamit dito. Pagdating po ng around 5 days, ano, yan, maganda na yung blood circulation, ano? At pati yung uric acid crystals, bakit na-address? Di ba iba-iba yung gamot na yun eh. Iba-ibang gamot yun. Okay, bacteria, uric acid crystals, cholesterol, iba-iba yan eh. Pero pagdating na ikapitong araw, ang kinakain nito super berries ha. Ito yung white blood cell, sinimulan niyang patayin yung cause ng kanyang mataas na lagnat, which is yung fungus. Mga minamahal, tingnan nyo, kitang-kita rito,
Walang ininom na gamot to ha. Bakit na-correct yung kanyang lagnat, yung kanyang sakit? Super berries lang ang kinain eh. Oh. Hindi tinigilan ng white blood cell hanggang di niya napapatay. Alam nyo, ganyan pala ang immune system. Guys, kahit anong sakit, cancer, diabetes, lupus, kung ano man yung sakit na meron dyan, ang kailangan lang itama natin yung immune system mo. Kailangan makorek natin yung immune system mo. Lumakas yung immune system mo. Kasi, sabi rito ni Dr. Otto Warburg noong 1931, dahil hanggang ngayon, mga minamahal, 2025 na, walang gamot ang cancer. Wala. Ang way lang pala para gumaling ka sa cancer or mailagan mo ang cancer ay kailangan alkaline yung blood environment mo because no disease, including cancer, can exist in an alkaline environment. Oh, ganda, di ba? O kaya mag-invest na po kayo, guys. Especially yung Super Reds. May testimony po tayo ng mga Super Reds, ano? Yung mga may frozen shoulder. Okay, tsaka yung energies mo, no? Energy levels mo. Now, again, alam nyo ba pag pinawisan ka, nauubusan na ng minerals yung katawan mo? Lumalabas na po yung mga minerals mo dyan. Yung mga trace minerals na binanggit ko, lumalabas na po yan. Tapos iinom ka, dead water. Bali, wala. Hindi mo ni-replenish yung katawan mo, kaya kailangan meron ka ng dropper. Ngayon, okay naman, ay alangan namang uminom ka maghapon ng super red, super green. Siguro uminom ka lang ng tanghali or yung part ng merienda mo kung may ginagawa ka pa, no? Pero hindi mo naman gagawin na uminom ng super red kasi mauubos yun. Ipa-flash out lang ng katawan mo yung sobrang vitamins nun. Kaya kailangan po yung mineral drops is your best bet para tuloy-tuloy po yung nutrition sa katawan natin. Ano? Hindi tayo nadideplete. Okay. So, tuloy natin ito, no? Alright. Ayan. Again, pasensya na guys for a very lagi na akong nanghihingi ng sorry rito, no? Kasi nakakailang adjustment po tayo ngayon, ano? At nagdadagdag tayo ng gamit. Alright. Okay. Ito na. Susunod po mga minamahal. Kailangan nyo po meron kayong fish oil. Kailangan nyo po may fish oil kayo, please. Okay? Talagang ano na po, wala na tayong magagawa. Tingnan nyo yung fish oil na yan. May turmeric po yan. Sabi ko nga sa inyo, yan ay napakaganda sa cancer. Okay, sa mga malapot ang dugo, sa mga high blood, sa mga may high cholesterol, alam na po yan, napaka-effective niyan. Meron siyang coenzyme Q10, ano, para sa heart po yan. Uy, may garlic pa. Sinisigurado na maganda yung consistency ng dugo mo, maganda yung blood circulation. At kung ano po yung sakit natin, nare-reverse po kahit nga po yung diabetes. Mga kapatid, walang ibang way para gumaling ka sa kahit anong sakit kundi gumamit ka ng high quality na supplements. Kumain ka ng tama, umiwas ka sa mga fast food, sa mga junk food. That's the only way that your body can heal. Alright? Congratulations po sa mga mahilig kumain ng isda. Wag lang po yung yung walang kaliskis, yung galunggong ay walang kaliskis yun eh. Wag po kayong kumain nun ha. Kumain kayo may kaliskis. Wag naman po yung bangus sa tilapia. Maliban na lang kung nahuli sa dagat. Ayan, dalagang bukid, I think, aswos, no? Alright, ang susunod pong importante, by the way, para po sa mga, mga gagamitin nyo na pangluto, pang deep fry, please, ang gamitin nyo po ito, yung nakikita nyo, screenshot nyo na lang ha. Yan po ay healthy po yan. Yan ang mga pang deep fry. Huwag kang magdi-deep fry, okay, ayan, yung mga oil na ito, no? Tapon nyo na po yung mga oil na yan. Toxic po yan. Ayan po yung merong produktong petrolyo. Ayan po yan. Literal po yan. Okay? So ito po yung gamitin natin. Now, please bumili po kayo ng supplements dito sa mga nandito, yung mga coaches na taga-Live Good. Alam nyo ba pagka umiinom ka lang ng tubig na filtered water, tapos nasa labas ka ngayon mainit, ay prone po kayo sa stroke tsaka sa atake. Kasi ang magpoprotekta sa atin mga kapatid, okay, number one, yung magnesium, no? Kaya yung may mga magnesium supplement dito, yung mga first timers, puntahan nyo na yung mga nag-invite sa inyo, bumili kayo ng magnesium, please. Tapos dagdagan mo ng trace minerals. Kumpleto ka na. Okay? Alam nyo ba ano sinabi kanina yung pinakita kong slide? Ang isang dahilan, mga kapatid, ba tayo nagkakasakit, hindi lang dahil sa kinakain natin, kung hindi, dun sa hindi natin nakakain. Malinaw yun ha? Kailangan kumpleto siya eh. Now, Brother James, meron naman akong from A to Zinc. Naku, hindi ko na i-mention yung pangalan. Vitamin from A to Zinc. Mga kapatid, may binders po yung mga multivitamins na nasa mercury ha.
At nakaka-cancer po yun. Huwag kayong basta bumibili sa supermarket kagaya nito. Mga kapatid, calcium citrate. Parang natuwa ka, meron pang zinc, no? May vitamin D3. Wow, kompleto na. Ang problema dyan, kay Kirkland, meron siyang pyridoxine hydrochloride. Ano po yan? Okay, yan po ay synthetic na vitamin B6, mga kapatid, at yan po ay galing hinango sa petroleum ester, hydrochloric acid, at formalin. Saan po ginagamit yung formalin? So bumili po kayo ng high quality na magnesium sa mga nag-invite sa inyo. Please. Ayan, wag na po kayong magdalawang isip. Ang dami na, eto ha, pagka may magnesium ka, natulog ka, ang sarap ng tulog mo sa Magnesium Plus. Ang atake po ay nangyayari. Alam niyo pa, ang atake nangyayari alas 12 hanggang alas 4 ng madaling araw. Bago ka matulog, uminom ka ng magnesium. Napakasarap ng tulog mo. Protektado yung ugat mo. Protektado yung puso mo. Okay? Unahin niyo po yun ha. Ang number 1 killer pa rin, atake sa puso. Okay? Or sakit sa puso. Ha? Yun ang number 1 killer. Kaya dapat may magnesium ka. Hindi pwedeng wala. Okay? Trace minerals, yun yung backup mo. Okay? Backup lang yun. Pero kailangan mo talaga ng magnesium. Alright. So, ayan ano. Ayan. Sige. Ulit ano. Alright. Bakit tumatalo ng aking slide? For some reason. So mga kapatid, ito ha. High quality po yan guys. Kaya gusto ko yung sa Live Good. Actually, ginagamit ko yung sa healthy options. Hindi masyadong tumatalab. Pero nung ginamit ko po ito, grabe. Ang sarap ng tulog ko. Or tsaka malinaw po yung panaginip. Alright. Para sa puso talaga yan. Yung ibang mga scientists, ang tawag po dyan ay battery ng heart. Ano? Ikaw nga, pagka nalulobat yung cellphone mo, nagpapanik ka na eh. How much more yung puso natin na kahit isang beses hindi nagpahinga yan. Kailangan na po ng backup, guys. At ang maganda rito, malaking tulong po ang magnesium, vitamin D3, K2, babanggitin ko mamaya, para sa may mga kidney failure. At para sa mga may sakit sa puso. Nakita niyo po yung nangyari kay Pastor Isaias, no? Alright. So, ang magnesium pala is the master mineral that controls other minerals. Bakit importante ang trace minerals? Parang ganito. Imagine niyo yung magnesium sa yung conductor at ang orchestra yung trace minerals at saka yung mga vitamins. Mga kapatid, pag kulang ka rin ng trace minerals at saka vitamins, ano ang i-conduct ng magnesium? Ano yung gagamitin niya para i-push yung katawan mo na gumaling? Wala, di ba? So, kailangan pa rin natin combination, guys. Now, ang kalaban po ng mga supplement na iinumin nyo, kahit bumili ka pa ng Super Red, Super Greens, nagmamagnesium ka pa, pagka mahilig po kayo rito, baliwala. Sinasayang nyo po yung binili nyo. Sinasayang nyo. Signs na kulang ka ng magnesium. Signs. Tignan nyo to. Ayan po, meron ka ba niyan? Para kang balisa, kagigising mo lang, parang balisa ka na, mahina ang buto. Okay? Hindi ka nakakatulog. Yung postmenopausal syndrome, ano? Tsaka hormonal imbalances, abnormal heart rhythm, ano, yung arrhythmia, muscle tension, spasms, nervousness. Kaya kung may ganyan ka, mga kapatid, kayang-kaya po ng magnesium yan. Now, papaspasan natin ng konti dito, ano? Ang susunod na kailangan mo, ito yung dalawang major na supplement na kailangan mong bilhin. Magnesium, vitamin D3 kung wala kang pera. Alright. Lagi ko pong ine-explain to, ang vitamin D3K2 po ang responsible sa production and maturation ng cells. At siya yung nagsasabi, okay, itong cell na to papunta sa heart cell to, itong cell na isa na to papunta ito sa brain cell, yung isa heart cell, yung isa bone cell, and so on and so forth. Yun po yung trabaho ng vitamin D3. Ngayon ito problema. Mga kapatid, di ba? Hindi ka na nga naaarawan, paglabas mo naka-sunblock ka pa. Mga kapatid, delikado po yun ha. Dahil pagka kinakapos ka pala ng vitamin D3, hindi po totoo yun. Magkakaroon ka ng skin cancer sa araw. Ay, hindi po totoo yun. Mga kapatid, kapag kulang ka ng vitamin D3, in fact, dun ka magkaka-cancer. Pagka hindi ka naaarawan at kapos ka sa vitamin D3, ay nandyan na po ang simula ng mutation ng cells or start ng malignant cancer. Para maintindihan nyo gaano ka-importante ang vitamin D3. Para maintindihan nyo lang ha. Bukod syempre, ito po ay pampatibay ng immune system at saka ng buto in combination with other supplements din. Ano? Now, meron akong good news sa inyo rito. Ito po yung top 10 deadliest cancers. Ano? Ayan. So, lung cancer. Nakikita ko pong uso ngayon yung sa lung eh. Sa lungs eh.
Ang dami pong may pneumonia ngayon. Diniscuss ko po ngayon na nilalason po yung hangin natin sa last presentation natin. Balikan natin next time. Okay, ang pinakamarami, ito nakakalungkot eh. Ang breast cancer po at saka yung prostate cancer, madali pong i-treat yan kapag po naunahan natin or alam nyo yung gagawin. Ang malungkot, ang dami pong namamatay ngayon sa breast cancer. Sa prostate cancer, ang dami namamatay. Samantalang sobrang treatable po yan. Okay, ito po yung 10 klase ng cancer mga kapatid. Good news, kapag kami vitamin D3 ka, 7 sa mga pinakadelikadong cancer mga kapatid, ay pwede kang gumaling or maiilagan mo. Alright? So matatapos na po tayo. Banggitin ko lang po ito, no? Kasi ito na po, nag-announce na po ng panibagong pandemic. May ipapakita ko sa inyong data rito. Marami po akong research na kagaya niyan. Alam nyo ba na kapag ang isang tao kumpleto ng araw or kumpleto ng vitamin D, hindi siya basta tinatamaan ng virus. At yun po, ito, kwento ko lang to, mabilis na lang, ano? Meron po akong study niya, may data ako niyan, ano? So, I think may 7 states sa US, including Nebraska and Idaho, na hindi nag-implement ng lockdown. Alam niyo ba yan? Hindi nila sinunod yung gobyerno. Okay? May social distancing kung gusto mo. Kung ayaw mo, pwede rin. Mag-mask ka o hindi ka huhulihin. Mga kapatid, maluwag. Bukas yung mga establishments. Bakit sa kanila yung pinakamababa na cases ng COVID? Isa pa, kung na-COVID man, ang bilis lumalabas ng ospital. Compare natin to sa New York City. New York City ay isa sa pinakamaraming namatay sa COVID. Samantalang ang New York City, dala-dalawa yung mask, nakakapote pa nga sila para bagong maakap yung anak mo eh. Tama? Nakakapote sila eh. Sabi ko nga, ano ba to? Pagkatapos sila yung tadtad ng bakuna, sila yung hindi lumalabas, naka-lockdown, sila yun eh. Bakit sila ang may pinakamaraming namatay dahil sa COVID? Ang reason mga kapatid, alam nyo, wala silang vitamin D. Hindi sila naaarawan. Dahil ang araw pala, ang vitamin D, ay malaki pala ang kinalaman sa immune system mo. Kung hindi ka naaarawan mga kapatid, sorry ha, babagsak ang immune system mo. You need vitamin D3 for that. Alright, so I'm almost done, ano? And I hope mga kapatid ay tayo ay natuto dito sa ating pinag-uusapan, ano? Ayan naman yung study, pwede nyo pong hiramin sa akin if you like, ano? At dito ako matatapos.